Umusabog siya. Anong galing po yung pagsabog? Yung pagsabog yun sa hindi sa truck. Mismo sa engine room nila. Sa engine room? Furthermore, we would like to add po na ang sabi po ng representative ng Allison, kapag wala pong ticket specifically referred to the children or minor, hindi po nila bibigyan ng cash assistance, hindi po nila bibigyan ng hospital, hindi po nila sasagutin ng hospital bill. So tama po ba yun? Meron pong sanggol kahapon lang, na-retrieve po, wala ng ulo. Tapos ganun po sasabihin ng representative ng Allison? Ng Zamboanga. Hindi ba daw makakuha ng 50,000 sa mga survivor? Hindi ay dahil na-COVID na ang pera na yon doon sa bayan nila sa ospital. Maraming mga kamag-anak ng biktima na namatay nagreklamo na hindi kayo nagbibigay ng compensation mula sa insurance policy ninyo na 200,000 supposed to be. Karamihan sa kanila nakatanggap lang ng 10,000, meron pang 5,000, meron pang 1,000 lang pambili ng pagkain daw. Isagot po. Huwag ka na mag-opening statement. I don't need your opening statement. Magpapabida-bida ka lang dyan eh. Pakisagot lang, bakit hindi nyo binayaran ng maayos yung mga kamag-anak ng biktimang nalunod? Actually, sir, we have an insurance company, insurance policy that is mandated by the Marina. With regards to the amount of financial assistance, I have on record here, Your Honor, that for accidental death, it covers around 200,000, and for the emergency assistance is 50,000. So right immediately during the tragedy, when the survivors were brought to Zamboanga Port, we immediately released the 10,000 initial financial assistance to the survivors. Now we have on record here that we immediately released 274 passengers with 10,000 each. That was meant for the immediate financial assistance. With regards to 10,000 para sa mga survivor? Yes. Immediate assistance na yon? Yes. Sa tingin mo, tama ba yun? Yung halagang yon? Hindi po, kasi initial po yun para meron lang po silang pagkain and other transportation needs during the ano. May mga reklamo mula sa mga survivor na yung kanilang hospital bills hindi yung sina-shoulder. Ang nag-shoulder ay yung mga victims. We have the receipts po na we are... Ba't yan? Survivor? Sistemong survivor? Gusto magsalita tungkol dun sa assistance na Ganito po, nabanggit nyo? sir. Nung palapag na po kami dito, papuntang Maynila, nung isang araw, may isang nagsabi taga Allison, ang sabi sa amin, masaya na kayo, nakatanggap kayo ng pera. Allison po yun, sa table mismo po ng Allison. Galing po kami ng Hulo, papuntang Zamboanga, then Zamboanga to Manila. May trauma pa po kami hinarap namin, ganun pa po ang sasabihin sa amin na kami ay masaya na dahil po sa pera. Hindi namin po ipagpapalit ang buhay namin dahil lang sa 40,000 or 10,000. Furthermore, we would like to add po na ang sabi po ng representative ng Allison, kapag wala pong ticket specifically referred to the children or minor, hindi po nila bibigyan ng cash assistance, hindi po nila bibigyan ng hospital, hindi po nila sasagutin ng hospital bill. So tama po ba yun? Meron pong sanggol kahapon lang, na-retrieve po, wala ng ulo. Tapos ganun po sasabihin ng representative ng Allison? Okay, Marina or DOTR, paano yung mga pasahero na wala sa manifest at namatay? Siyempre, ang babayaran ng insurance company ay yung nasa manifest lang. So paano yung excess passengers na wala sa manifest? Paano na sila? Mr. Chair, if I may, under our existing policy, the ship owner is obligated to oblige to provide the And the same amount kung ano naka-specify sa same insurance as the policy. insurance cover. So that's not happening. But that's not happening in this case. Hindi na babayaran itong mga survivor, pati yung mga kamag-anak ng biktimang namatay. Madadagdag po yan sa mga violations in terms of the CPC. Clarify lang po namin, Senator Tulfo, na sabi po ni Attorney Nelson, ang 10,000 pesos daw po ay initial cash assistance for food, as what we said earlier. Ang sabi niyo po sa witnesses natin, kapag sinagot niyo na yung hospital bills, good as yun na po yung assistance na ibibigay niyo for life. Yun na po talaga, hindi na po kayo magbibigay ng separate na kumbaga, kung sila ay na-hospital, nabawasan pa yung dapat nilang marireceive. Eh yung mga hindi na-hospital, pero na-trauma, sila yung naka-receive ng intended, tapos yung mga na-hospital, yun natin, nabawasan pa po. So, ano po ba yun na ginagawa nyo, tinitipid nyo ang mga pamilya ng biktima sa insidente na kasalanan nyo? Sir. Sir. Yes, Ali. Nagbigay sila ng 10,000. Okay. Nung nagbigay na sir, nag-additional siya ng 40,000. Yung 10,000 sabi nila, Ano yung nag-ingay? Nung nag-ingay, nagdagdag ng 40. hindi, yung lumaki ng issue sir. Okay. Yung 10,000 sabi ni Nelson, food assistance.
Nung nagingay na, nagdagdag sila ng 40,000, bali 50,000, yun daw ang bayad ng insurance. Ngayon, ang offer nila sa amin is 100,000. Insurance is 200,000. May announcement sa magbibigay sa 300,000. Hindi nila binanggit ang 200,000 ay sa insurance. Ang lalabas doon, Allison ang nagbayad ng 2,000. Sir, yung mga nag-reimburse na na-admit sa hospital nung pagdating namin ng Zamboanga, hindi ba daw makakuha ng 50,000 sa mga sick driver? Hindi ay, dahil na-COVID na ang pera na yon doon sa bayan nila sa hospital. Ganyan sila nangyayari sa amin sa Zamboanga. Di ko alam kung anong gustong palabasin ng Allison. Kami ba nilalaro? O ayaw nilang magpakawala ng pera nila? Yun ang tanong ko, sir. Salamat po. Thank you, Mr. Sally. Allison, make sure na lahat ng victims, kasama yung mga survivor, they should be well compensated. Your Honor, may I be allowed to answer or to explain? Before you answer, before you explain. Also, Marina, palitan nyo yung inyong polisiya sa pagdating sa insurance coverage. Kasi sa LTFRB, 400,000 kapag namatay sa aksidente ang isang pasahero dito sa lupa. Sa inyo, 200,000 lang. Tapos meron pa kayong tinatawag na no-fault insurance policy na kapag ang barko ay lumubog, polisiya nyo, ma'am, huwag kayong tumawa. May mga namatay dito, seryoso, pangiti-ngiti ka pa, huwag kang umiti. Kapag lumubog ang isang barko na sa investigasyon ng mga otoridad, ay hindi ka pabayaan dahil aksidente lang halimbawa because of the force, because of isa malaking alon hinampas at nalubog, walang overloading, walang mababayaran na casualty under that no-fault insurance policy na pinayagan ng Marina. Dapat kahit na yun ay aksidente talaga at lumubog yung barko at walang kapabayaan, kahit na walang kapabayaan, dapat binabayaran ang lahat ng biktima at survivors. You change that. Ang balita ko, nagkaroon kayo ng ganang polisiya dahil naglabi raw yung mga ship owners. Nagkaroon ata ng lagayan, bigayan. Marami atang pilak kumalat mula sa mga lobbyist. Under your watch, don't let that happen. So palitan niyo po polisiya yung no fault policy. And then yung 200, taasan niyo po. Okay. Sige. Meron pa isa pang survivor gusto magsalita from Hulo. All the way from Hulo. Sir, What's your name, sir? sir, si Julian Rickson. Magandang umaga po, Mr. Rick. Magandang umaga po din, Sir Raptor po. May tanong lang namin po, sir, kasi yung nag-accident yun, tinanong ko pa sa barko sa Antonia to, kung kaya na ang barko nila nagkasya, kasi mabigat lahat ang karga namin ngayon, nabigas. Sabi nila kaya. Anin lang ba yung barko papasok? Pero mabibigat na lahat, bigas yan lahat. Tapos sabi nila kaya, tapos sa Antonia ito nagsabi, ako pumunta doon sa taas. Nagpunta na doon sa Tricia, sabi ng Tricia, ako man na priority nila, pinapasok nila agad sa loob, yung truck natin. Hindi magpapasok ang truck ko doon sa loob kasi mataas ang rampa nila, umano yung chassis sa rampa o sumayad. Na pinabalik ko ang truck ko, pinapasok ako ng 2 bago ako pumasok yung truck ko. Tapos, yung doon na lahat ang sa loob, bali 6, wala pa ng 20. 6 pa lang na umingban. Tagilid na ang barko, mismo maestro, nagsabi sa akin, boss, ganito talaga sabi ng maestro, boss, tagilid ang barko natin, 2 inches. Ay nalang pa rito si maestro, tawagan mo, kontakin mo si Cap para mabalanse, i-arrange yung truck. Sabi daw ni Cap, okay lang, walang problema. Umakyat na ako sa taas, pagkagano lang sabi nila, na umalis na ang barko, magalis na ang barko, ano mga tao sa baba, sa truck. Yung helper ko at saka, isang anak ko, na lalaki. Na, saan ka ng anak ko? Ang sabi ng truckman ko, sa lang na, may butas ang kuwan ng barko. Sa sa likod, yung tumakbo ng barko. Sabi ng maestro, okay lang yan, wala yan problema. Ganun ang sabi. Tapos, mga ilang oras lang, nagsigaran na ako doon sa labas, mismo ng barko. Pagpasok ko sa aircon, mga 11 plus, ganun. May sumabog siya. Anong galing po yung pagsabog? Yung pagsabog yun, hindi sa truck. Mismo sa engine room nila.
sa engine room. Pero ang sumabog, siguro, yung kuwan pa yung barko, overloaded pa. Tapos, tagilid pa. Na siguro hindi nakayanan ng hangin. Yung kanak ng compressor, siguro yun ang sumabog. Okay. At tapos yun, lumabas ang maestro, humingi ng tulong sa mga tao, doon sa baba, sa mga nagtatruck, sa mga truck, na pero wala na. Hindi na kaya. Oo. Binakyun nila, pero hindi na kaya. Oo, water pa mismo. Okay. Masok lang dagat doon sa loob. Sige, may meron akong quick question. Thank you, sir. Bago sagutin bago yung alisan tungkol sa mga insurance coverage. Yung pagpalit ng barko. Kasi dapat ibang barko ang sasakyan ng mga pasahero. Di ba? Kaya sila bumili ng ticket dahil akala nila yung barko yun, ano pangalan ng barko supposed to be? Ano po? Antonio to, sir. Antonia dapat. Antonio to. Antonia 2. Ang Antonia 2, maganda ang kondisyon noon. Kaso pinalitan, kaya yung mga tao gustong sumakay sa Antonia 2. But they were deceived. Because last minute, yung Antonia 2 pinalitan ng Christine 3. Why was it allowed to happen? Sir, if I may respond. Sige po. Again, we have seen this as a policy gap. In short, the CPC allows all ships within the company, and so there's a list of all the fleet of the company and then all the authorized routes. Kaya po nagiging flexible yung pag-assign nila to a vessel to a route. So ito po isang area na papalitan natin.